Magandang araw kay mga kababayan. Ngayon po ay October 1, araw ng Linggo. Ipagpatutuloy naman natin ang ating talakayan tungkol dun sa Biblia. People cannot come up Mount Sinai, but let not the priest and the people break through to come unto Yahweh, for fear that he may break out against them. Ito ang nakalagay sa Exodus 19:23-24. Ibig sabihin, ang creators o ang Diyos o ang Elohim o ang Diyos, takot din sila na baka saktan sila ng mga tao o kundi kung ano sa kanilang gawin. Kaya kailangan hindi sila pwedeng pumunta doon sa Mount Sinai kung saan makipagkita si Moses. Tatakot din sila, kaya si Moses lang ang pinapapunta doon. And Moses alone shall come near Yahweh, but the elders of Israel and the people may not go up with him at all. Ayun, Exodus 24:2. Si Moses lang ang dapat pumunta. Wala nang kasama, nag-iisa lang. Kasi nga, takot nga sila baka mamaya, pag hulihin sila, saktan takot sila. Kaya si Moses lang dapat pumunta doon. Under his feet, there was it were a pavement of sapphire, clear blue as the heavens. Exodus 24:10. Ito naman yung nasa loob na ng nasa loob ang creator ng kanyang sasakyan panghimpapawid, kung saan nakaupo siya. Ang floor ay parang blue ang sahig ng spacecraft bluish. Then iyon ang description ni Moses nung makita niya yung Elohim o God o Creator. And the sight of the glory of Yahweh was like the devouring fire on the top of the mount. Exodus 24:17. Yun ang glory, ang totoo, flying vessel o space. Nakikita niya. Yan ang tawag ni Moses ay glory. You shall accept whatever contribution each man shall freely offer. This is what you shall accept: gold, silver, copper, violet, purple, and yard. Exodus 25:2-4. Yun, ginawa na nilang parang koloni na nila ang earth. Kailangan ang mga tao ay maghandog ng mga ginto, ng mga silver, copper, violet, purple, and yard. Yan. Kasi kailangan nila iuwi nila yan doon sa kanilang planeta. So ito ang tawag ay parang kinolonize nila ang earth. So inutosan ang mga Israel na handog ng mga pagkain, yung mga preskong masasarap na prutas, masasarap na pagkain at mga iba pang yaman. At later na-decide nila na tumira muna para maging comfortable dito sa mundo. Kaya nagpagawa sila ng yung tirahan. Sa ibang Biblia ang tawag ay tent of the Lord's presence, tent of the meeting place. Yan ang mga tawag, iba-ibang tawag sa iba-ibang ng Biblia, yung iba-ibang version. Pero ganon pa rin ang ibig sabihin. Tent of the meeting place, tent of the Lord's presence,
Nandyan yan sa chapter 26 of the book of Exodus. Doon, sa tent of the meeting place, doon nila minimit ang mga representative ng mga tao. Hindi lahat ng tao, yung mga representative lang, yung mga leader. Para doon nila ibibigay ang mga kanilang handog na mga pagkain at mga regalo. Para simbolo na ang mga tao ay nagpapa-under sa Creator o sa God. He entered the tent of the meeting place. When Moses entered it, the pillar of cloud came down and stayed at the entrance to the tent, while Yahweh spoke with Moses. And Yahweh would speak to Moses face to face as one man speaks to another. Exodus 33:8-11. So nakipagkita si Moses, ang Creator. Nag-usap sila face to face. Harap-harapan. Kausap ni Moses ang Diyos o ng Creator o ang Elohim. Yun, nung araw yun. Pero ngayon, wala nang, wala nang tao ngayong sa panahon natin ngayon. Kasi wala na dito yung ating Creator, wala na. Maybe sa darating na panahon ay babalik ulit. My face you cannot see, for no man may see me and live. Exodus 30:20. Kapag kaharap mo ang Creator dito, halimbawa dito ngayon sa earth, pumunta sila, makaharap na sila, hindi mo makikita ang kanilang mukha, kasi may may space of yan. Although it is transparent, kasi iba ang atmospheric pressure dito sa atin kaysa sa kanilang planeta. Kaya nasa space, lagi silang may suot ng space suit. Katulad ng ating mga astronaut, pag nagpunta sa buwan, naka-space suit. Hindi sila pwedeng walang suot na kasi mamamatay sila doon, iba ang pressure nila doon. Ganon din ang Creator. Pag pumupunta rito ang Diyos, may space suit yan, kaya hindi mo makikita ang mukha. Parang sinag na lang. Tingnan mo yung mga santo diyan sa Catholic Church. Parang nilalagyan nila ng parang dito sa rays of the sun daw yun. Kasi nakaano nga yan. Yan nga nung araw nakikita. Parang may circular na nakaano sa pagharap ng ni Moses, parang may circle. Ayan. Ganon din tayo. Kapag pumunta tayo sa kanilang planeta, naka-space suit rin dapat tayo. Dahil kung walang space suit, mamamatay tayo doon. Yun ang ibig sabihin ng my face you cannot see, for no man may see me and live. Ayan. Kasi kung pupunta tayo sa kanilang planeta at wala tayong space suit, hindi rin tayo makikita nilang acting completely, ating nasa loob tayo ng space suit. Kasi kung tanggalin natin ang space suit, mamamatay tayo. Iba ang pressure doon, iba ang atmospheric pressure doon. Yun. Hanggang dito na lang muna, at sa susunod ay itutuloy naman natin sa susunod na linggo. Maraming salamat po at